What's up mga sir? Dito tayo sa bakanteng lote. Ito ang nakita nating lugar para makapag-practice ng wheelie rebellion. Ayan. Ano lang tayo, bali gawin lang natin. Una, hindi tayo masyadong maghahabol ng wheelie, kumbaga hindi natin i-chase. Sa ulo muna natin yung rear brake. Kumbaga ang goal ngayon hindi talaga makapag-wheelie kagad. More on maging comfy lang tayo, kumbaga baby steps lang. Kasi pag inagad-agad natin, baka di tayo sanay kaysa mabilis yung progress natin, lalong bumagal. Kasi baka sumemplan tayo maaksidente. Baby steps lang. Bali ngayon, pop up lang tayo ng clutch. Tapos pagkaangat, brake agad. Gusto kong subukan yung isang paa, yung nakadangle yung isang paa mo dito. Kaso parang mas mahirap yun, mas nakakatakot kasi hindi nakayakap yung ayun, preno lang tayo. Kasi yung iba, sabi nila, cover mo lang yung rear brake mo, ganyan. Kasi syempre pag nandun ka na sa wheelie, ang dami na nangyayari, 'di ba? Umaangat, hindi ka sanay doon sa pakaramdam. Kaya yung iba, hindi nila na pipisil to kasi binababa nila yung paa nila. Ngayon, tatry natin gawing habit na tapakan to kada pag-angat, para just in case na hindi tayo comfortable doon sa taas na yun, pwede natin siya ibaba. Ngayon, ang purpose lang talaga natin masanay doon sa pagtaas ng gulong sa harap at paggamit ng preno sa likod. Ayun lang naman. Alright, let's try. Warm up muna tayo, warm up. Ganyan lang tayo. Ayan, ganyan lang. Pag tumaas, preno. Para lang medyo nakakatakot yan. Medyo nakakatakot lang yun mga sir. Kapisaduhin lang natin yung ganun na pagtaas. Ayun, yun yung pinakamataas natin na parang malayo pa sa balance point Parang wala pa nga sa 10 o'clock Ganun lang tayo. Saka hindi natin mamadaliin. Pagkatapos nun, pahinga. Ganyan lang, para lang tayong relax lang. Naghahanap sana ako ng mga nagwi-wheelie rin dito Kasi nakaka-motivate yung diba? Pag may kasama ka nagwi-wheelie, saka hindi nakakatakot just in case kung ano ang mangyari. May kasama ka. Ayun, pahinga tayo. Taas ng ganun. Saka wag niyong mamadaliin, kumbaga wag niyong pipilitin yung sarili niyo. Pag pagod na kayo, pahinga kayo. Huwag yung dire-diretso kasi wala rin mangyayari. Kasi pagod na yung katawan nyo Kumbaga, hindi nyo rin isa sa ulo yung kung ano nangyayari. Pahinga lang tayo. So, rin ng ganito, nung bata ako sa bike, gusto ko talaga matutunan yung wheelie. Sobrang hirap sa bike kasi gamit ko ng mountain bike. Sabi, ang liit ko. Ang pinapractice ko pala nun, hindi wheelie, yung parang manual. Yung hindi ka pumapadyak, yung katawan mo yung magbabalan. Sabi nila, may ibang hindi nakakapag-wheelie sa bike, pero kaya na mag-wheelie sa motor. Kaya sabi mas mahirap daw sa bike. Problema kasi sa bike, pag nandun ka na sa balance point, ang hirap i-maintain dahil wala kang power, kailangan papadyak ka. Kahit mga laro lang kayo dito, mga 30 minutes, kahit nga 15 minutes okay na. Basta masanay lang yung katawan yung umaangat yung harap ng ganong kataas. Hindi naman ganong kailangan 2 oras o kalahating araw kayo nagpa-practice. Huwag niyo mamadaliin. Sabi nila, hindi mo raw mapapansin na may progress basta pumunta ka lang sa strip dito sa Bakating Lote araw-araw. Tara, try natin ulit. Ayun, ang taas. Hindi ako dun. Hindi ako sanay ng ganong taas. Pero hindi natin mamadaliin. Chill lang tayo. Ayan, unti lang yung piga ko doon sa brake na yun. Ayan, prenenohan ko lang ng konti.
Ang taas talaga nun, hindi pa ako komportable dun. Pero ulit-ulit lang, huwag natin mamadaliin. Kasi pag minadali nyo, ma-frustrate kayo masyado na bakit gano'n lang yung progress nyo. Enjoyin nyo lang yung pag-aaral ng ganito. Huwag kayo masyado mababadtrip na sobrang tagal nyo na nag-aaral, sabi hindi nyo pa rin mapaangat ng ganong kataas. Okay lang yun. Ayan, medyo mataas yun. Ayan lang. Pag tumataas na yung BP nyo, pag tumataas na yung blood rush, yung adrenaline, tigil nyo lang konti, pahinga lang kayo. Huwag nyo agad-agarin. Bali, all stock pala to. Dapat tayong pinapalitan. Nakal bearing lang na wala makuha natin to kasi kumakalog na siya eh. Sinasamantala ko lang tong ganito kasi pag nagawa na yung daan, medyo mahirap na makahanap spot ng ganito. Akala nung iba pag nagpo-practice ka ng wheelie, simula magpayabang ganyan. Di naman ganun yun mga sir. Kaya ka nagka-practice ng wheelie, parang may kukumpara mo siya sa, ano ba magandang analogy? Yung, kasi yung wheelie hindi naman talaga siya necessary, diba, sa pagmumotor. Parang ano, paano ba masasabi? Malapit siya sa mga category ng mga skydiving, rock climbing, maganon ba, diba? Hindi mo na kailangan gawin eh, pero malaking achievement pag nagawa mo siya, pag na-master mo siya. Parang ganon. Hindi lang lahat yung parang pagpapayabang para mukhang astig ka. Well, given na yun kasi pag nagawa mo to, malupit talaga tignan, diba? Pero hindi yun yung point ko. Kasi dati pa lang ng bata ako, gusto ko lang magpawili talaga. Parang isa sa mga bucket list ko. Ganon. Ayan, try ulit natin. Ayan, ganun lang naman. Tangina, ang taas nun. Mataasan tayo. Tanggalin natin yung mga pako na yun. Ganun lang. Try natin yung U-turn. Hindi dumulas. Ganun pala yun. Ayun siya. Sarap. Pahinga lang tayo. Traffic na hanggang dun na oh. Bakit kaya? May ginagawa siguro. Game. Ay ano na lang siguro. Anong oras na ba? 2 session. O ewan. Okay na, tapos na ang session natin dahil kumakalog na ang ating steering bearing. Kailangan ng higpitan. Medyo puti oh. Medyo brown na puti unting. Optimal naman siya.
konting pihit na lang siguro.